Okay, magandang hapon po sa ating lahat at pag-usapan po natin itong pagpunta ni Bongbong Marcos dito sa New York, okay? Bumiyahe raw siya papuntang New York para sa UN General Assembly. Hindi ko nga maintindihan kasi yung iba patungkol raw sa yung women's na alam mo yun naman, no? Timing pa yung nangyari kay Ann Curtis at si Suntay, di ba? At yun rin, may kaunting pupuntahan si BBM doon sa New York para ayusin raw itong gulo dyan sa usaping Iran, no? Na nagkaroon po ng problema ngayon sa ating oil price hike, okay? So, ang tanong ngayon ng taong bayan, tama ba itong ginawa ni Bongbong Marcos na pagpunta doon sa New York? O ito ba ay dagdag gastusin lamang ang kanyang ginagawa? So, yan po ang ating alamin dito sa balita na ito. Kasi, ewan ko itong si Auntie Claire Castro. Bakit binabanatan pa niya ngayon si VP Sara na ang usapan dito ay paano ireresolba ni Bongbong Marcos itong problema ng bansa natin na because hindi naman siguro Pilipinas lang ang nakaranas ng crisis ngayon dahil dito sa gulo sa Iran, di ba? Pilipinas rin ang pinakaunang biktima dito sa problemang ito. Di syempre, yung tinanong si Auntie Claire patungkol dito na anong gagawin ni BBM, bakit siya ay pupunta sa New York, ano ba ang maiambag ni BBM doon sa usapin na yun, pati ba naman itong si Auntie Claire Castro, isiningit pa niyang bumanat kay BP Sara? Di ba? Alam mo, Auntie Claire Castro, no? Ito lang yung masasabi ko sa iyo. Kung halatang halata na ang inyong administrasyon, no, kasama yung presidente mong bangag, kung halatang halata na hindi nyo kaya, kasi po nakikita yan ng taong bayan, hindi nyo yan maitatago eh. Ang inyong performance, hindi nyo pwedeng ilihis sa ibang issue yan. Ang issue ngayon, si BBM. Ang issue ngayon, papaano o kung ano ba ang gawin ni BBM. Nakaantabay po ang taong bayan, papaano niyo ito susolusyonan itong problema dyan. Na oil price hike at naaapektuhan yung ekonomiya natin. Ngayon, bakit mo isasali sa kwento si VP Sara sa mga banat mo, Auntie Claire Castro? Hindi yan nakakatulong. Mas lalong nakakagalit yan ng taong bayan. That means to say, pareha lang yan sa istorya ng flood control. Ang taong bayan nakaantabay rin kung sino ang mananagot sa flood control anomaly scandal. Sino ang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hanggang ngayon, wala kayong ginawa. Kasi busy kayo sa impeachment ni VP Sara. Pareha lang yun, di ba? Ngayon, nakaantabay ang taong bayan dito sa problema ng ekonomiya natin, tumaas yung gasolina, ano ang gagawin ni BBM? We are waiting. Tapos isisingit nyo si VP Sara sa banat mo. Ito yung balita ito yung balita. Panoorin natin. Pero bago natin yan, like, share at subscribe, follow Don Mar TV. Okay. Ito. Panoorin natin. Tumulak na pa US si PBBM para sa 2-day working visit. Isa sa layon ng Pangulo. Tandaan 2 araw po siya doon sa New York. Okay? Baka mag-It's Too Big Part 2. Wala baka mag-It's Too Big Part 2 sila doon kasi
Pagkita nyo doon sa Amerika, pagpunta nyo doon sa New York, 'di ba? Ang lalaki ng mga buildings doon, no? Sasabihin ni F. Eliza, it's too big. No, Liza, it's too big. Hindi. Ang tanong diyan, ito yung pinakatanong ko, kasama ba si Liza? Kasama ba siya? Ipanawagan ang kapayapaan sa Middle East. Nananawagan daw siya ng kapayapaan kaya pumunta siya doon. Akala mo naman siya yung solusyon. Akala mo naman na may maiambag siya doon. Uy, gastos lang yung ginawa mo. Hirap na nga tayo. Kaya nga natatawa ako doon sa isang video Sabi niya doon, dapat ang gobyerno, ang mga lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay magtipid tayo sa kuryente, magtipid tayo sa ganyan. Doon, kayo dyan sa Malacanang, bakit ang daming mga dinner party ninyo? Tayo lang ang pinatitipid niya, pero hindi sila magtipid sa Malacanang. Laging may party every night Laging may mga invited guest at mga bongga yung mga pagkain. Tayo mga Pilipino, magtipid tayo. Sila hindi. Di ba unfair? Ay nako. Yan ang Agenda Weekend Report ni Eileen Taliping ng Abante. Biyaheng New York, USA, si Pangulong Ferdinand Marcos Paano yan Laking New York sila New Yorker. Jr. nitong linggo ng umaga para sa 2 araw na pagdalo sa special session ng United Nations General Assembly simula March 9 at 10. Nakatakda ring magsalita ang presidente. Ako in my own opinion, sana hindi ka na lang pumunta dyan. Kasi hindi biro yan gastos yan. Millions yan or even billions ba ang magagasta niyan kung pupunta na naman siya dyan. Diba? Wala ka namang maiambag dyan. Sa 70th session ng Commission on the Status of Women na nagsusulong ng gender equality. Gender equality pala. Yan women's blah 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 ng mga event nila At women's empowerment. Sa kanyang pagdalo sa aktibidad ng United Nations, inaasahang ibabahagi ng Pangulo ang kanyang pananaw sa tumataas na tensyon at krisis sa gitnang silangan dahil ang UN ang angkop na platform para manawagan ng kapayapaan sa Middle East para sa proteksyon ng mga sibilyan kabilang na ang overseas Filipino workers sa rehiyon. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Nakapalahalaga ng biyaheng ito. Dahil mag-part 2 na naman sila sa It's Too Big at abangan natin yan. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan. Ito na. Kasi nandyan ka na ngayon sa New York, BBM. I would suggest na magpatulong ka dyan sa Amerika. Yung mga Pilipino natin dyan na naghihirap, no? Yung mga Filipinos affected by that Iran issue. Sana naman yun ang unahin mo, Mr. Bongbong Marcos. Wag yung mga party-party nyo dyan. Seryoso tayo dyan, Lalo na ng ating mga kababayan. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Sasamantalahin din ng Presidente ang pagkuha ng suporta para sa non-permanent seat ng Pilipinas sa UN Security Council para sa 2027-2028 na termino. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, makakapulong ng Pangulo si UN Secretary General Antonio Guterres kung saan inaasahang bibigyang diin nito ang pangako ng Pilipinas sa UN sa prinsipyo ng multilateralism. Hindi kasama sa schedule ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino community na karaniwang ginagawa sa mga biyahe nito sa ibang bansa. Kasama ng Pangulo sa kanyang biyahe sa New York sina First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria. Kasama pala si F. Eliza. Kaya nga, inaabangan yung It's Too Big na yan.
Teresa Lazaro, Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez. Para sa Agenda Weekend, So, kayo, mga audience dito sa Donmar TV, kayo nang mag-obserba dyan, ha? Tama ba yung kanyang pagpunta doon? Ito ha. Ito na yung binanggit ko sa inyo. Bakit sinama pa ni Auntie Claire yung mga banat niya dito kay BP Sara, ha? Na usapin dito paano isosolve ni BBM. Nasa Amerika na nga si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa United Nations General Assembly. Iba't ibang issue ang tatalakay ng Pangulo sa pagtitipon, kabilang ang pagkuha sa non-permanent seat sa UN Security Council. At live mula sa New York, USA, may Express report si Maricel Halili. Mase, ano bang balita dyan? Miki mag-aalas 3 ng hapon dito sa New York nang dumating si Pangulong Bongbong Marcos para nga dumalo sa United Nations. Ang dadaluhan niya rito ay patungkol sa event para sa mga kababaihan. Pero ang sabi ng Department of Foreign Affairs, target ng Pangulo na maihayag sa United Nations yung posisyon ng Pilipinas tungkol sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan at para maikampanya na rin yung ating pagnanais na makuha yung non-permanent seat sa United Nations Security Council. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya rito sa New York City. Pati dyan sa New York, mga Pilipino dyan sa New York, ayaw na kay BBM. Ay, nako. Panawagan ng mga grupo, tuldukan na ang korupsyon, proteksyonan ng Filipino workers sa abroad at iparating ang pangamba sa mga kababayan natin. Kaya galit ngayon ang mga OFWs eh. Hindi pinakita ng administrasyong ito o mismo si BBM na importante ang mga OFWs. Wala. Alam ko naman siguro si BBM, wala na siyang gana sa mga OFWs. Kasi ang mga OFWs, galit sila sa ginawa niya. Ito si BBM. Galit ang mga OFW sa ginawa nila kay Duterte. Wala siya. Siguro. Di ko alam, ha? Pero, hindi naman siguro, manhid itong si BBM na hindi niya ma-feel na every time lalakad siya sa ibang bansa, ay parang isinusuka na siya ng taong bayan. Dito nga sa mga events, no, sa Pilipinas kung saan siya pumupunta, wala na nga pumalakpak sa kanya. Yung mga event organizers na lang ang pumalakpak. Dito sa, mas lalo na dito sa mga OFWs, na sila mismo ang pinakaunang maka-feel ng crisis. So, what do you expect, BBM? So, hindi mo ba tanggap na ayaw ka na ng mga Pilipino? Sa Middle East, may mga kumukwestiyon din sa timing ng Yan ang attire ni BBM dyan sa New York. Very New York. Very New York. Kasi sa social media, umani ito ng sarit-saring reaksyon. Sabi ng iba na, siyempre, yung mga loyalista, ang galing ni BBM, ang gwapo-gwapo niya dyan. Very New York siya dyan. Ang social-social ni BBM. Yan ang mga, nila yung mga lulong na mga loyalista at mga dilawan. Pero sa kabilang banda, yung taong bayan, ang sabi, iba talaga si BBM. Malaki po ang kaibahan nila kay former President Duterte. Kasi si former President Duterte was very proud of the Philippines. Every time dumating yan sa ibang bansa, no? Ay kapag mag-step down na siya doon sa eroplano, ay talagang nakabarong si former President Duterte. Nakabarong yan, ha? Sometimes naka-Amerikana siguro, pero sometimes rin nakabarong. So that only shows na itong si former President Duterte
ipinakita lang niya na siya yung nagre-represent para sa atin. And imagine, Duterte is not comfortable wearing barong. Kasi nakakatihan siya eh. Ako nga eh, kapag nagsusuot ako ng barong kapag invited kami sa kasal, ganyan, nakakatihan ako sa barong. I think it's not, hindi yan nag-iinarte ha. I think it's the texture of the cloth, no? Na makati siya, na para sa atin pang okasyon lang, no? Mga 2 to 3 hours pwede magbarong ka after sa mass wedding pwede mo nang tanggalin yan at palitan. Pero si former President Duterte talagang sinusuot niya yan kahit hindi siya komportable because he is proud of us Filipinos and to our flag. Pero ito, tingnan yung attire niya. 'Di ba? Para lang na mag-mall. Ayan, no? Kasi, pupunta siya sa New York, he wants to belong there. Mag-New York rin siya. Naka-fedora ka pa siya. New York! Sosyal! Bisita rito ni PBBM. Sosyal ang forma ng presidente, pero ang taong bayan, hirap na hirap na. Ito na si Auntie Claire, ang banat ni Auntie Claire ha. Ito. Liwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, ito ang tamang panahon na pumunta si PBBM sa New York para dumalo sa pagpupulong ng United Nations. Kailangan kasing ikampanya ng Pangulo na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat ng UN Security Council. Nauna ng kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang hakbang na ito. Ano raw ba ang mapapala ng Pilipinas kung magkakapwesto sa UN Security Council? Sagot siya ng palasyo. Yun po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead, Itong si Auntie Claire kung magsalita sa media, parang laging galit. Laging galit talaga. Sabi ko sa kanya na, ano ba itong babaeng ito? Parang negative talaga yung buhay nitong babaeng ito. Auntie Claire, maganda ba yung love life mo? Para kang laging galit eh. na maging positibo, mas nagiging negatibo po. Mas nagiging negatibo. Mas nadinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas para nalangka na pilit ibinabagsak kung anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ang pagiging miyembro po bilang na sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, ito po ay makapagbibigay ng boses sa Pilipinas upang makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain, pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suwestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Per region, ang botohan ng UNSC sa pagpili ng bansang bibigyan ng non-permanent seat mula 2027 hanggang 2028. Sabi ni Philippine Ambassador to America Babes Romualdez, importante ang posisyong ito na ikampanya ni PBBM sa UN, lalo't bukod sa Middle East conflict ay hindi pa rin natatapos ang issue sa West Philippine Sea. Mas magkakaboses kasi ang Pilipinas sa isyong pangseguridad kung mapapabilang tayo sa 10 bansang may Kung ini-expect ni Junjan kayong mga loyalista, alam ko, pinupuri nyo na ng pinupuri si BBM sa pagpunta dyan sa New York. Kung akala ninyo, yung pagpunta niya dyan sa New York ay masosolve yung problema dyan sa West Philippine Sea is South China Sea na yan. Hindi. Huwag kayong expect permanent seat. Kalaban ng Pilipinas sa pwesto ang Kyrgyzstan. Obviously, because of what we face right now in the West Philippine Sea, having a seat at the Security Council is going to be a major impact for us, since, as we all know, the United Nations is an important body, and it is the one that has decided on our
on our arbitration award. Pero hindi pa rin maikakaila na tiyempo ang working visit ni PBBM sa gitna ng paglobo ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Ayon kay Yuse Castro, kumikilos na ang Department of Energy. Katunayan, mag-i-issue raw ang DOE ng show cause order sa 54 na gas stations na biglang nagtaas ng presyo ng petrolyo kahit hindi pa dapat. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidemanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. So tandaan niyo po, ang sabi po ng Pangulo, magtulungan tayo. Ako kahit ayaw natin yung pagmumukha ni Auntie Claire, tama naman yung sinabi niya, no? Tama yung sinabi niya na yung mga nagbibenta ng mga gasolina, wag nyo namang pagsamantalahan na tataasan nyo kaagad yung gasolina ng sobrang mataas, na kung itong mga gasolina na ito ay yung mga old stock pa ninyo, no? May old stock bang term niya? But I mean, yung nakuha ninyo na gasolina na mura pa ito, no? Hindi pa nangyari yung gulo dyan sa Iran. Ibenta nyo ng normal price. Huwag nyong pagsamantalahan na kasi nagyera doon sa Iran, tataasan nyo ng tataasan yung ano. Ay, tataasan natin ito pa naiintindihan ito ng tao. Sana wag naman. Magtulungan tayo. Tama yung sinabi ni Auntie Claire. Sangayon tayo, Jude. Sa hirit naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para maisalba ang mga OFW sa Middle East, ito ang sagot ng Malacanang. Siguro diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng... Pinariringgan na niya dito si BP Sara. Hindi talaga kompleto ang hindi talaga kompleto yung araw niya kapag hindi siya makabanat kay BP Sara. Alam mo, Auntie Claire, no? Di ko maintindihan. Sobrang taas ang insecurity mo kay VP Sara. Alam mo, hindi mo malalamangan si BP Sara, Auntie Claire. Kung nangangarap ka na malamangan mo si BP Sara, hindi. Real talk tayo ha. Kung sa mukha pa lang, ang layo mo. Super maganda si BP Sara. Kung nai-insecure ka sa kagandahan ni BP Sara, wala ka na magagawa doon. Ganyan talaga mukha mo. Murag tadtaran. Mga Bisaya rin kasabot ato. Mukhang tadtaran isa pa, Auntie Claire, no? Wala ka nang magagawa kung ang taong bayan, si BP Sara ang gustong maging presidente. Wala ka nang magagawa doon. Yang pagputak mo, hindi yan nakakatulong. Opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts. Totoo naman Totoo naman ang sinabi ni BP Sara. When was the time na nagsisinungaling si BP Sara? Mas ikaw pa yung nagsisinungaling, di ba? Every time na meron kang ipinalabas na mga issues, anong ginawa ng taong bayan? Binubuking ka. Yung sinabi mo kay former President Duterte patungkol doon sa bigas. Tapos, nilabas yung mga videos mo. Meron pa nga mga videos mo dati, galit na galit kay ka-BBM. Ano ka ngayon? Ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Laki problema ni Auntie Claire, no? Nikki, mag-aalas 11 na ng gabi dito sa New York, araw ng linggo. Kaya ngayong araw, pagdating dito ni PBBM, private time muna siya. Pero bukas ng umaga, alas 11 ng umaga dito sa New York, ay inaasahang haharapin na niya ang United Nations Commission on Women para i-address naman yung mga concerns ng mga babae sa United Nations
Nakatakda rin siyang makipagpulong sa ilang mga business groups dito sa New York para anyayahan din na mag-invest sa Pilipinas. Nikki? Yan ang Express Report ni Maricel. Sana naman, nakakatulong yan sa ekonomiya natin. Ito. Si Representative De Lima ay nagsampa na ng formal na reklamo dito sa 18 ex-Marines. Kinasuhan niya ng libel, cyber libel. Okay? At pati itong spokesperson ng mga 18 ex-Marines na si Attorney Baligod. At hindi naman masusupresa itong mga 18 ex-Marines because in-expect na nila ito. Okay? So ngayon, itong video na ito, ipapakita ko sa inyo, magre-react po tayo kung talaga bang nakatanggap ng maleta o envelope itong si De Lima. Titingnan natin, obserbaran natin at maglabas ako ng opinion patungkol dyan. Ito yung balita. We are here to file a complaint for libel and cyber libel against the 18 alleged ex-Marines and also against Attorney Levy Baligod. Doon sa kanilang kasinungalingan, doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay, doon sa 18 na in-execute supposedly ng 18 alleged ex-Marines, and then yung mga inulit, yung mga kasinungalingan ni Attorney Levy Baligod doon sa various interviews. It's very clear to me that these are being done, yung pagsusulat ng kasinungalingan about me, receiving money, whether in a suitcase or in a paper bag or whatever container, is to besmirch my reputation and smear my name. Dati na nilang ginawa yan, yung paninira sa akin. So, nabanggit dito ni De Lima na heto raw ng ginawa ng mga 18 ex-Marines laban sa kanya. Itong affidavit ng ex-Marines na nakatanggap siya ng envelope o maleta. Depende kung anong nakalagay doon sa sa affidavit doon. Sabi ni De Lima, sinisira lang ng mga 18 ex-Marines ang kanyang reputasyon. So meaning to say, ang kanya pong pananaw dito, paninira laban sa kanya. Okay. Ako, De Lima, hindi ako sang-ayon doon na paninira ito laban sa inyo. Kasi, hindi yan gagawin ng 18 ex-Marines. Kung yan lang ang layunin ng ex-Marines para siraan ka, hindi na kailangan. Totoo ha? Kaya hindi ako sang-ayon sa sinabi niya. Hindi na kailangan siraan ka, De Lima. Kasi sira ka na eh. Siraan ng pangalan mo. Nanalo ka na lang sa pangalan ng party list mo. Kaya ka may seat dyan sa House of Representatives. So kung sasabihin mo na ginawa ito ng ex-Marines para siraan ka, parang wala sa hulog. Sira ka na eh. Patunayan ko bakit sira ka. Para sira ka na. Mas maniniwala ang mga taong bayan kay former President Duterte. Ano ba ang sinabi ni former President Duterte laban sa iyo? Anong sabi ni Duterte? Nandidiri raw siya sa skandal mo. Nakita niya. Di nasira ka na dun. Pangalawa, yung kaso mo kahit na ikaw ay naabsuelto doon, yun yung turning point ng taong bayan eh. Especially yung Junel. Yung nangyari niyo kay Attorney Dayan na ikaw raw di umano pumapatol sa may asawa na. Sira ka na dun eh. Diba? Sira ka na dun. Tapos inaway mo pa ng inaway si VP Sara at si former President Duterte, mas lalong galit na ang taong bayan sa inyo. So hindi ka na kailangan siraan ng mga 18 ex-Marines. Di ba? Yan ka mali eh.
Kung ako pa sa'yo, itong mga akusasyon ng mga 18 ex-Marines na kang kanilang affidavit, nasama ang pangalan mo dito, ipagtanggol mo na lang yung sarili mo. Kasi sa totoo lang, Dilima, mabigat yung ginawa nito mga 18 ex-Marines na ito kasi kumakalat sa social media yung mga pictures ng mga maleta. Siguro walang picture mo doon pero mas sila yung pinapaniwalaan ng taong bayan kasi po may ebidensya silang inilatag. Kayo, meron ba kayong ebidensya ng mga akusasyon ninyo kay BP Sara? Sa impeachment? May padrama-drama pa kayo, hawak-hawak kayo ng kamay doon sa mga madre? Ginamit nyo pa yung katolikong simbahan sa mga kadrabahan ninyo? Di ba? So, alam mo, Dilima, hindi lang ikaw ang pwedeng magkaso. Pati ang taong bayan, pwede ka rin kasuhan. Itong mga 18 ex-Marines na ito, they represent from the taong bayan. 'Di ba? Hindi lang ikaw dahil nasa power kayo, dahil ikaw ay congressman ka diyan, hindi ibig sabihin na kaming taong bayan ay inaapi mo, hindi kami re-resback. 'Di ba? Kayo lang ba ang marunong magkaso? Kayo lang ba ang marunong mag-aakusa? Kayo man yung laging nag-aakusa, 'di ba? Mahilig naman kayo dyan sa mga drama-drama ninyo. It's time for you na ikaw naman ang akusahan dito sa mga 18 ex-Marines. Hindi ko sinabing, I'm not telling the taong bayan na itong 18 ex-Marines na ito ay totoo itong akusasyon nila laban sa iyo. What do I mean? Ang punto ko dito, ako po'y natatakot po sa kalagayan mo, Dilima. Kasi ang delikado nito, if ang taong bayan, mas paniwalaan pa itong mga 18 ex-Marines kaysa sa iyo. 'Di ba? Kasi unang-una, yung pangalan mo sira na. Okay? Pangalawa, hindi ka na kailangang siraan ng mga 18 ex-Marines. So ngayon, ang pangatlo, defend yourself dito. Kasi if you cannot defend these allegations, accusations from the 18 ex-Marines, ay maniniwala ang taong bayan ay totoong may tinanggap ka na maleta ba o envelope? Kaya patunayan mo, ipagtanggol mo sarili mo. You are a public figure. Prove to the Filipino people that you are clean. Okay? Nabanggit nila, meron silang accusations against you, patunayan mo. Huwag kang magkaso-kaso. Hindi yan nakakatulong. Alam mo, Dilima, yung kaso-kaso na yan, ano lang yan? It only shows na wala kang bayag na pagkababae. Kasi kung totoo kang public servant, hindi ka magkaso-kaso. You explain to the Filipino people, humarap ka dito, i-explain mo, patunayan mo sa taong bayan na itong mga 18 ex-Marines na ito, sila yung sinungaling. Yung pagkaso-kaso mo dyan, hindi yan nakakaganda sa iyong sarili. Okay? Hindi yan nakakaganda sa iyong sarili. Parang ginawa mo lang ang syempre, inirerespeto natin yung ginagawa mo kasi karapatan yan ng bawat Pilipino na pwede kang magreklamo sa batas. Ireklamo mo itong mga 18 ex-Marines through our batas. Respeto natin yan. Pero kung ikaw ay tunay na leader at papaniwalaan ka sa mga supporters mo, harapin mo ito. Huwag mong gawing weapon ang mga kaso-kaso na yan para patunayan na ikaw ay malinis ka. Diba?
patunayan mo yung mga binanggit nila. Kasi baka one of these days, etong mga akusasyon ng mga 18 ex-Marines na ito, baka magbigla ka na lang na meron silang ebidensya. Inanuhan ako ng anong mga kwentong mga pawang kasinungalingan. And then inuulit na naman nila. So, not again. Hindi ko na po papayagan sila. Nasirain na naman, o pagsisiraan ang aking pagkatao, ang Sira ka na nga. Sira ka na nga. aking pangalan, at kung anumang mga agenda meron sila. So they must pay for that. Okay, ma'am? Thank you. They must pay for that. Akala mo naman, nanalo ka na. Kasuhan mo, okay. Pero wag mong i-assume na mananalo ka dyan. No? Okay? So, ayan. Depende na yan sa inyo. Ito. Pakinggan din natin na there are some supporters of Vice President Inday Sara Duterte, no? Na naniniwala talaga and they are looking forward kay VP Sara sa 2028. Maganda po ito pakinggan natin ito kasi ito po yung nagpapatunay na marami po sa ating mga kababayan ay naghihintay at nakaantabay na maging presidente na si VP Sara. Ito, panoorin natin. Mas believe ako kay Vice President Inday Sara kasi siya lang sumuntok ng tao na matigas ang ulo. Ang nakita ko ngayon dito sa Luzon ay pupunta ko sa mga leaders dito sa Luzon para dito sa movement na ito. Ang Visayas, Mindanao, walang problema sa ating mga leaders dyan. So, ibig sabihin, no? Para sa kaalaman sila po ay pumunta dyan sa Luzon para i-confirm kung pareho ba ng Mindanao at Visayas na handa na for VP Sara. So they are there to check Luzon kung handa na ba rin ang Luzon kay VP Sara. Okay? ating mga kababayan, si Ginoong Mark po ay naging commissioner ng Games and Amusement Board mula noong 2017 hanggang 2021 at naging barangay chairman. Tatlong termino po ito dyan po sa R. Castillo, Agdao, Davao City at naging direktor ng Liga ng mga Barangay. At siya po ngayon ay numero 1 din po siyang barangay kagawad sa maraming taon dyan po sa R. Castillo, Davao City. At ngayon siya rin ang nanguna nung pagpapatakbo sa tatay ng presidente, dating Pangulong Rodrigo Duterte, since 2014. Correct. Kap. At ngayon, Kap, ay sinusuportahan naman po ninyo itong ang pagdideklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbong Pangulo sa 2028. Bakit po ninyo pinaniniwalaan na si VP Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng bansa? Well, ang nakita na hindi lang ako ang naniniwala sa pag-declare ni Vice President Inday Sara for President, ang buong Mindanao at Visayas ay talagang masayang-masaya sa kanyang pag-declare dahil siya lang talaga ang problema, siya lang talaga ang pag-asa ng bayan na para talaga tumakbo kasi nakita nila ngayon ang ating pamahalaan medyo may problema. Kung sabihin natin may problema dahil iba ang kanilang desisyon, iba ang kailang mga pananaw, iba naman ang pananaw ng ating batas sa panahong ito. Opo. Kap, ito ho bang Inday Sara 2028 movement, kailan lang ho ito inilunsad ngayong taon? Well, more than 2 years na ginawa namin yan. Kami talaga ang una talaga nag-organize sa Mindanao. Kaya katunayan na mayroon ng taga sumali sa amin, taga Tawi-Tawi, taga Sambonga, taga Basilan, Lanao Sur del Norte, taga Barm, taga Davao Region. At kami hindi lang sa Davao City, kasi kung Davao City lang, siyempre Duterte na yan. Ang aming nakikita, medyo lahat ng mga tao, at nung sa kundayan, nung December 7,
nagkaroon kami ng Mindanao Convention at dumalo yung mga 3,000 ka mga tao, lahat leaders ni Vice President Inday. Mayroon pang taga Luzon, mayroon pang taga Visayas, like Biliran, like Bohol, nagpunta sa Davao para lang sa ganong Mindanao Convention. So masayang-masaya talaga ako na dumating yung mga tao. Talagang ang tao ngayon, kahit hindi mo na puntahan at kampanyahan, talagang sila na ang lalapit sa'yo just to support BP Inday Sara plano para tumakbo ng kapresidente. So, ang nakita nila talaga na talagang ito na talaga ang pag-asa. Kasi iba si Presidente Duterte, iba si Vice President Inday. Ang kaibahan nilang dalawa, kung believe ako kay President Digong before, mas believe ako kay Vice President Inday Sara. Kasi siya lang sumuntok ng tao na matigas ang ulo. Hindi yan basta-basta yan talagang may kanyang panindigan at may ginagawa talaga na para makatulong sa bayan. Actually, totoo itong sinabi niya, di ba? Natatawa lang tayo, no? Nung sinabi niya na siya lang talaga ang sumuntok ng taong may tigas ng ulo. It proves na mas matapang si VP Sara kay former President Duterte. Magaling si former President Duterte. Pero si VP Sara kasi, kung istrikto itong si FPRRD, si VP Sara nagpapakita na mas istrikto pa ito. Kahit babae lang ito. Yan ang ibig sabihin yan. Kasi si former President Duterte noon, matapang siya. Tinatakot ni former President Duterte bago gumawa ng kilos si former President Duterte, ay tinatakot niya, especially yung mga kriminal, yung mga gumagamit, yung mga nangpupush doon sa bawal na gamot. Tinatakot yun ni former President Duterte. Maraming nagsasabi, pasalamat kayo, tinatakot pa kayo bago kayo hinuli. Pero itong si VP Sara, mas delikado ito. Kaya mas gusto nito kay VP Sara kasi wala na itong warning si VP Sara kapag merong matigas na walang disiplina na Pilipino, talagang tudas kayo. Yan lang ang aking kaya kung pinakita itong video na ito, nagpapatunay na handa na po ang taong bayan. Maybe Luzon, Visayas at Mindanao, no? 2028 will be VP Sara. At yan po ang realidad, no? Hintay-hintay lang kayo mga loyalista at dilawan. Bumili na kayo ng tissue paper kasi marami pong luhang maiyak. Yan lang. Yan lang masasabi ko, ha. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment po kayo anong masasabi nyo sa ating mga itinalakay ngayong araw na ito. Paki-like, paki-share rin itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. Okay? Sa mga trending natin balita. Walang bayad ang mag-subscribe, libre lang yan. Okay? So see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.